konting bagay lang tayo'y nadadapa. Konting bagay lang tayo'y bumababa. Sabi nga niya, kapag po nangyari po yun sa atin, sabi niya, kung nasa kalagitnaan na po tayo, bago ka bumaba sa hagdanan na yan, lumingon ka sa iyong pinanggalingan. Mas malayo na yung pinanggalingan mo kaysa sa paroroonan mo. Kaya dapat, anuman ang dumating na pagsubok sa ating buhay, kailangan po sa pagmamahal at awa ng ating Panginoon ay magpatuloy po tayo. Dahil sabi nga, mapalad ang mga taong nasusubukan. Dahil doon po natin nakikita kung papaano tayo minamahal ng Diyos. Na kung papaano sa pangalawang bumabang patlaya kanina, meron po siyang katanungan sa atin. Paano gagawa ng lagusan ang tao upang ang banal, upang ang bawat tibukin ng inyong puso ay marinig ng ating Panginoon. Mga kapatid, bilang magkakapatid sa pananampalataya, marami pong paraan para po marinig ng ating Panginoon. Unang-una para po sa akin, lumapit po tayo ng may tapat. Manalangin po tayo ng may pagpapakumbabang kalooban. At nang sa ganon, yung po din po ba sabi sa Mateo, mapapalad ang mapagpakumbabang kalooban dahil nasa atin ang ating Panginoon. Yun po yung unang gawin po natin, magpakumbaba, manalangin po tayo sa kanyang harapan. Doon po tayo makakagawa ng lagusan. Doon po tayo makakagawa ng hakbangin papunta po sa Kanya at huwag daw po sana tayong mapagod sa paggawa ng mabuti na kung papaano yun po yung gustong gawin ng gustong gawin po natin. Yun po yung kagustuhan ng ating Panginoon na gawin po ng isang sumusunod at nananampalataya sa Kanya. Na kung papaano yung pangatlo kanina, sabi nga niya, huwag kayong humatol para hindi kayo hahatulan. Na kung papaano mga kapatid, tayong mga tao, minsan hindi po natin namamalayan, tayo po'y humahatol na sa ating kapwa. Dahil sa sabi nga po sa Mateo 7:1, huwag po tayong manghatol sa ating kapwa. Dahil kung ano yung panukat na ipinagkaloob natin sa ating mga kapatid, yun po yung gagamitin ng ating Panginoon. Na kung papaanong hinalimbawa din po tayo sa isang bigkis ng tingting, na kung papaano kung iisa o dadalawa lang ang gumagawa ng kanyang kagustuhan, matagal po tayong makakapaglinis, matagal po tating mapapaunlad ang ating mga sentro. Pero kapag po marami tayong gumipit-pit, kahit konti, nating maitutulong kung papaano umangat ang ating kasalbatayanan o mag-improve ang ating bahay dalaginan sa konti-konti. Doon po tayo makakaipon ng marami. Doon po yung ipinapakita po natin na kung papaano yung tunay na pag-ibig at pagkakaisa sa bawat isa sa atin. Na kung papaano, sabi nga po niya dito sa Roma 10:17, sabi niya, kaya nga ang pagninilay ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na kung papaano mga kapatid, ang paniniwala at pananampalataya ay hindi basta biglang dumarating. Ito'y nabubuo kapag nakikinig po tayo sa mga salita ng Diyos. Kapag paulit-ulit po natin napapakinggan, binabasa at pinagninilayan ang mga salita ni Kristo, doon lumalabas ang tiwala natin sa Kanya. Ibig kong sabihin, kung gusto nating tumibay ang ating pananampalataya, ay lumapit po tayo sa mga salita ng Diyos, araw-araw sa pangangaral, pagbabasa ng Biblia, at pakikinig na may bukas na puso. Kung mahina po ang pananampalataya, huwag lang umasa sa damdamin. Bumalik po tayo sa mga pangaral ng Diyos dahil ang mga salita ng Diyos ang pagkain ng ating espiritu. Tunay po mga kapatid, sa mga ganitong pagtitipon, ang mga salita at aral ng ating
Panginoon, yun po yung nakakapagpatibay sa bawat isa sa atin. Na kung papaano, anuman ang dumating sa ating buhay, nararanasan po natin, isipin po natin, tumingala po tayo sa langit. Makikita po natin na malawak po ang kalangitan. Malawak po na kung papaano doon po tayo kukuha ng tibay ng loob at tiwala sa ating Panginoon. Sabi nga, ang lahat ng mga sumusunod sa ating Panginoon, kailanman ay hindi po niya tayo pababayaan. At muli po, maraming salamat. Bumabati po ako ng ika-51st anniversary Tatakling Bayong Bien. Ako po si Hermana Bioli Dairit from Incayarian, Nimbieng. Maraming salamat po.